Isang mapagpala at magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at araw din po ng pagunita kay Papa San Pio ika-10. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Ang mga deboto po ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng tumutulong sa amin sa pagkataguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Ang aming pong mga benefactors, mga members ng Samahang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua, sa mga miyembro po ng 1000 Club of St. Anthony, at sa lahat po ng mga tumutulong sa aming mga scholars, at sa iba pa pong nagtataguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua sa pamamagitan ng pagdadasal, pagbibigay ng tulong pinansyal, lalo po sa mga bagay na may kinalaman sa mga pastoral na programa, maging sa pagpapaganda ng ating simbahan. Kami po ay lagi nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay aming pinagdarasal. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mga salita ng Diyos mula sa pagbasa ng mabuting balita mula sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin po kay San Mateo. Ito naman po, sa araw na ito ay mula sa ika-19 na kabanata, mga talata 16 hanggang 22. Ang pagninilay po ay binigyan ko ng pamagat na nagsasabing, "The happiness we find in giving." Sa ating ebanghelyo, isang binatang mayaman ang lumapit kay Jesus at nagtanong, "Ano po ang mabuti kong magagawa para magkamit ng buhay na walang hanggan?" At sinabi ng Panginoon, "Pagbili ang iyong mga ari-arian at ang mga pagbilan, ibigay mo sa mga mahirap at pagkatapos sumunod ka sa akin. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." But sadly speaking, the rich young man went away sorrowful. He was sad because he had many possessions, and he could not let go of his attachments to his possessions. Nakakapanghinayang, ano? Sinabi ni Jesus kung ano yung dapat gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan, pero umalis siyang malungkot sapagkat hindi niya mabitiwan ang kanyang pagkapit sa mga material na yaman na meron siya. The rich young man in today's gospel reading finds out in his encounter with Jesus that true happiness is not found only in keeping the commandments, but in giving away his possessions, especially in helping the poor. The attachment that he has to his possessions gives him sadness instead of happiness, and this keeps him from the freedom of enjoying more fully the life that God has given. Kaya nga, dahil sa ayaw niyang bitiwan ang kanyang pagkapit sa mga bagay na meron na siya, katulad ng kanyang mga material na yaman, sa halip na siya ay maging masaya, ay naging dahilan pa ito para sa kanyang kalungkutan. That is why life for him has become an experience of imprisonment and slavery because of his attachment to his money and material possessions. Kaya ang tanong what attachments in our life that are holding us back from living a happier and fuller life? Ano ba yung mga bagay na kinakapitan mo na kung minsan nagiging hadlang para sa halip na maging masaya ka, ay mas lalo ka pang nagiging malungkot? Remember that God gives us possessions to use and He gives us people to love. And it's not the other way around. Ang nangyayari po kasi, we love our possessions and we use people
At hindi po yon ang ninanais ng Diyos. Naalala ko po yung misang sinabi ni Archbishop Socrates Villegas in one of his homilies. Sabi niya, madalas po mali ang pagkaunawa natin sa salitang galante. Maling pagpapakahulugan sa salitang galante. Yung bang todo-todo, bigay na bigay, extravagant, bulagsak, hindi na nag-iisip. To give gallantly means to give courageously. Hindi po yung todo-todo ko magbigay, mayaman sa isang araw, pulubi na agad kinabukasan. Mga kapatid, hindi lang po ang mga mapepera at ang mga mayayaman na galante kung magbigay. O yung tinatawag na nagbibigay ng may tapang, giving courageously. Because even poor people can give gallantly. Halimbawa po, sa Ebanghelyo San Juan, chapter 6, verse 9, merong isang batang lalaki na ibinigay yung kanyang 5 tinapay at 2 isda, hinawakan ni Jesus at naganap ang himala ng pagkaparami ng mga tinapay at isda na nagpakain sa libo-libo. Yung pong poor widow na binabanggit sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, chapter 12, verses 41 to 44. Sabi ni Jesus, sa lahat ng mga nagbigay, siya ang may malaking ibinigay. Sapagkat yung mga mayayaman, nagbibigay sila mula sa mga bagay na hindi na nila kailangan. But this poor widow gave not from her surplus wealth, but from what she had to live on. Hindi dahil sa sobra na, kundi nangangailangan pa nga. Kulang na kulang pa nga, pero hindi naging dahilan ang kanyang pagiging dukhang-dukha para hindi magbigay. Si Zacchaeus po, na isang publikano, ay mayroon din ganyang karanasan. Luke chapter 19 verses 1 to 10. Nang tinanggap niya si Jesus sa kanyang tahanan, ano po ang sabi ni Zacchaeus? Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y minadayang sinuman, 4 na ibayo po ang isosoli ko sa kanya. Sinabi ni Jesus, dumating ngayon sa sambahang ito ang kaligtasan. Mga kapatid, ang magnanakaw daw po ay kamag-anak ng mga sinungaling. At ang mga madamot at kuripot ay kapatid ng mga takot at duwag. Madamot, may bibigay naman pero ayaw magbigay. Kuripot, nagbibigay pero hindi naman ayon sa kakayanan. May kakayanang magbigay ng malaki, subalit pinipili yung kokonti. Bagamat sobra-sobra pa naman ang matitira, sakaling siya ay magbigay. Bakit nga po ba ayaw o kaya ay konti lamang ang ibinibigay ng mga may kakayanan namang magbigay? Ito po ay nagmumula sa malalim na pagkatakot. Ang mga ayaw magbigay ay mga takot at duwag. Takot, maubusan. Duwag dahil ayaw mawalan. Simple lang naman, a person who is afraid to give will not truly be happy because the gospel of generosity is teaching us na matapos tayong magbigay, tayo pa nga yung dapat na magpasalamat. Bakit? Sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na maging mga kamay at puso ng Diyos sa kapwa nating nangangailangan. Kaya kapag ikaw ay nakatulong sa kapwa, it's better to say, thank you ha, kasi dahil sa iyo, nakagawa ako ng kabutihan. Thank you sapagkat dahil sa iyo, nakapaglingkod ako kay Kristo. Sapagkat anuman daw pong gawin natin sa ating kapwa, ay ginagawa din natin kay Jesus. Kaya mga minamahal kong kapatid na nakikinig sa pagninilay na ito, sa mga pagkakataong tayo ay nagbibigay, hindi natin kailangang palaging maghintay na tayo ay pasalamatan. Sapagkat ang totoo, kapag tayo po ay nagbibigay, nabibigyan tayo ng pagkakataon na mahalin at paglingkuran ng Diyos sa katauhan ng ating kapwa. Dapat pa nga, tayo ang magpasalamat sa kanila. We make a living by what we get. We make a life by what we give. Remember that the happiest persons in the world are not those who receive much from others. Ang pinakamasayang tao daw sa mundo ay silang nakakatagpo ng kaligayahan mula sa kanilang ginagawang pagbibigay. There is happiness in the experience of giving. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng biyaya, maraming salamat po sa di mabilang na biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw. At kami po ay nagpapasalamat din sa mga pagkakataon na kami ay binibigyan mo ng pagkakataong mahalin ka at paglingkuran.
sa pamagitan ng aming pagtulong at paglilingkod sa aming kapwa. Sapagkat ikaw mismo nagsabi, anumang gawin namin sa aming mga kapatid, ay ginawa rin namin sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Huwag po tayo magsasawang ibahagi ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, ako po ay maglalambing sa inyo, makikiusap na sana po suportahan niyo at tulungan ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua sa darating na post-birthday concert po ng inyong lingkod. Isang benefit concert para po sa pagkasaayos ng sakristiya ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua at para po sa pondong kinakailangan ng Commission on Family and Life of the Diocese of San Pablo na ako po ang kasalukuyang direktor ng nasabing komisyon. Tulungan niyo po kami at anuman pong inyong maibibigay sa ikatatagumpay po ng proyektong ito sa concert po na sa darating na September 23, alas 7 po ng gabi, araw po ng Sabado yon. A celebration of life through music. A post-birthday benefit concert of Father Emil. Maraming salamat po at doon po sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, sakaling kayo po ay aking mapuntahan isang araw, may sulat po akong ibibigay sa inyo at kayo po ay aking ini-invite na maging isa sa mga sponsors po ng nasabing concert. Napakalaki pong bagay ang inyong magagawa sakaling kami po inyong tutulungan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.